Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na Bulaga si Soto. Senator Robin Padilla at Tito Soto nagkainitan. PBBM admin sirang-sira na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po muna natin dito sa mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Si Claire Castro mga kababayan, nako. May bago na naman pong pahayag si Press Officer Attorney Claire Castro. Ayan, sabi niya po dito, this is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. Ito po ay sa patungkol sa bagong statement ni Vice President Sara Duterte, no? Nahanda po siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., no mga kababayan. Pero ang gusto ko kong i-point out dito mga kababayan yung sinasabi po ni Castro na pinapahina ang public confidence ng tao sa administrasyon. Nako po. Kahit naman hindi magsalita, kahit naman hindi magsalita si Vice President Sara Duterte, talagang mahina naman talaga ang tiwala ng taong bayan sa administrasyong ito. Wag ka nang manisi, no? Kasi kumbaga sinisisi mo pa si Vice President Sara Duterte kung bakit mahina ang tiwala ng taong bayan sa inyo, di ba? Kahit hindi magsalita si Vice President Sara Duterte, mahina talaga ang tiwala. Wala na nga sigurong tiwala ang taong bayan sa administrasyong ito. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan sa sinasabi ni Castro? Nako. At eto pa, pasadahan din po natin itong sinasabi ni John Vic Remulla, no? Na si Saldico daw ang mastermind at si Bernardo ang architect ng mga pagnanakaw sa ating gobyerno. Eto, bigyan po natin ng reaction to. Was the mastermind? Yes, Zaldico, we believe was the mastermind, and Bernardo was the architect. He knew who the other assistant secretaries and regional directors who were capable of doing such heinous crimes. He knew who had a weakness for money. He knew who was used to the system. So he was really the architect of all of this. Okay. Now, what about the Diskaya couple? No, what is the status? Will they be... So, unahin po muna natin to mga kabayan na sinasabi ni John Vic Remulla, no? Na si Saldico daw ang mastermind. Okay, wala po tayong problema, si Saldico po ang mastermind. But the mastermind already speak, no? Ano po ang sinabi ng mastermind na si Saldico? Okay? Kasi kung siya ang mastermind, dapat natin siyang paniwalaan kasi siya po ang mastermind, di ba? Ano po ang sabi ni Saldico? That President Bongbong Marcos Jr., no? Ang nasa likod po ng lahat ng ito. At si Speaker Martin Romualdez. So kung mastermind pala itong si Saldico at yun po ang sinasabi niya, dapat po ba nating paniwalaan ang isang mastermind? Or hanggang Saldico lang tayo mga kaubayan? Diba? Kasi gustong nilang palabasin hanggang Saldico lang po ito. Pero ang mga karaniwang Pilipino po ay hindi naniniwala na si Saldico lang talaga ito, no? At si Bernardo. Hindi po tanga ang Pilipino. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, mga kaubayan, wag mo namang kaming gawing tanga, John Vic Remulla. Ang mastermind ay si Pangulong Marcos at si Speaker Martin Romualdez.
Di ba? Puro sila ngayon Si Soto sa Senado, puro depensa, no? Dito naman sa mga gabinete niya, puro depensa na wala talagang kinalaman. Si Lacson, di ba? Even Lacson. Ha? Oh. Ngayon naman si Remulla, no? Oh. Even si Boying Remulla, nag-aano rin di ba? Puro sila depensa na hindi talaga mapunta doon sa totoong mastermind na itinuturing ng taong bayan, di ba? Hanggang saldi ko lang yata tayo mga kaubayan. Pero pag nakulong po ba si saldi ko mga kaubayan at mapatunayan na talagang siya po ang mastermind, matatahimik na ba kaya? Oo, matatahimik na po ba kaya ang ating bansa sa mga korupsyon? Gayong sabi po ni Saldico, he is not the mastermind. Diba? Oo. Ano po ang masasabi nyo dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, Senator Robin Padilla at Tota Soto, nagkainitan, Anti-Claire Nabuco, nagbayad ng BBM vlogger. Nawawalan nga sila ng 50 million, mga kaubayan. Di ba yung PCO? Mismong si PCO Secretary Dave Gomez ang umamin na nawawalan po sila ng 50 million na nakalagay po sa vault. Di ba? Pero ito, pakinggan po natin si Kairek, mga kaubayan. Kababayan, kahapon po, o the other day, nagkaroon ng medyo mainit na sagutan. Si Tota Soto, Tuta, no? Tuta ng Malacanang at attack dog ni Marcos at tagapagpapatang si Soto. Obvious naman, no? Pareho sila ng balahibo ni Ping Lacson. At si Robin Padilla dahil nagkaroon po ng interactive presentation of comments si Senator Padilla tungkol dito sa kumalat o kumakalat hanggang ngayon na audio recording. Obviously, kaboses ni Aling Claire Marites, ang pambansang tagapagtahol ni Marcos na undersecretary sa PCO. At parang pinapagalitan niya tungkol po sa usapin ng pera at operations ng mga vloggers na pinupunduhan obviously ng Malacanang. In fact, nagkaroon na po ako dyan ng isang series na sa estimate ni Senator Marcoleta, hindi bababa sa 1 billion pesos ang nagagastos o pinupundo para sa mga vloggers, keyboard warriors o tinatawag na keyboard zombies, trolls, no? Ni Marcos at nila Lisa upang mag-atake sa public opinion, manira at mag-intriga sa mga Duterte political groups and lalo na kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Subalit, what effect, no? Patuloy pa rin pong minamahal at tinatangkilik at niyayakap ang Duterte brand of leadership. Kahit ano pa po, bilyon ang ginagastos ay isang taon para sa mga troll farms na ito, maliit po yan kasi ang confidential fund ni Marcos sa Office of the President hindi bababa sa 4.5 billion pesos. May insertion pa siya for budget 2025 na 5 billion pesos sa Office of the President mismo, mga kababayan, at hindi pa kasama ang 100 billion pesos na ipinag-utos niyang ipasok sa budget 2025 sa loob ng diskarte sa DPWH na ibinulgar nga ni Ginoong Saldico. Ano bang punto ni Senator Robin Padilla? Ang punto ni Senator Robin Padilla na magpaliwanag si Claire Castro kasi obvious na ang boses kaboses niya. Pero alam naman po natin na mayroon din pong AI or artificial intelligence kung saan ang computer ay kayang gayahin ang boses at kayang gayahin din po ang mukha o mga pananalita at estilo ng isang tao. Kaya nga AI, artificial intelligence, computer po ang gumagawa. Pero by the looks of the observation na pwede mong gawin,
ay mukhang hindi AI eh. Yun po ang punto ni Senator Padilla, magpaliwanag ang Malacanang kung bakit nagme-maintain ito ng troll farms ba? Todo depensa si Tota Soto. Sabi niya, sana wag tayong magbanggit dito ng pangalan na hindi tayo sigurado. Tama naman siya. Hindi naman binanggit basta-basta lang ang pangalan ni Aling Claire Marites Castro out of nowhere but with context. Nagtatanong si Senator Padilla. At sabi ni Tota Soto, ipadala na lang natin kaya yan sa NBI para sa kanilang voice print analysis. At siyempre, nag-insist si Senator Padilla. Ang punto niya, maliban dito sa audio recording na kumakalat about kay Claire Castro, na tinatanong niya kung si Claire Castro nga ito, ay ang kumakalat din na video na inaamin ni Marcos Jr. na nung panahon ng eleksyon talaga, hanggang ngayon, ay mayroon silang troll farms o kaya trolls upang magsagawa ng social media operations for disinformation, misinformation, fake news, fake information. Yun po yun ang punto ni Senator Robin Padilla. Aba, todo depensa din si Tota Soto. Sabi niya, joke lang yun ni PBBM, ni Marcos, ni Pangulong Marcos. Huwag na nating patulan at palakihin. Wow, talaga ha. Ang punto dyan ni Senator Padilla, tatlo. Kung ang... So yan mga kabayan, kitang-kita yung pagkatanggol no, ni Soto kay President Bongbong Marcos Jr. Baliktarin nga natin yung sitwasyon mga kabayan. For example, si former President Duterte po ang nagsalita ng ganon, di ba? Siseryosuhin kaya ng mga mainstream media? Ha? Siseryosuhin kaya ng mga politiko, yung mga political analyst, no? Yung ganong pananalita. Siyempre, siseryosuhin nila yon, di ba? Oh. Ganun pong pagkakaiba mga kaubayan, di ba? Kapag, pag dito, pag sa kanila, naku, hindi, ano lang yan, AI yan. Yan lagi ang ano eh. Eto pasalamat talaga ang administrasyong ito sa AI, di ba? Pasalamat talaga sila sa AI. Bakit? Kung wala po ang AI, no? Wala na po silang ibang dahilan eh. Irarason pa. Wala na. Kasi sa bawat issue na ipinupukol sa kanila, pag hindi po fake news, AI ang kanilang pananggalang. Di ba? Nakakahiya, mga kaubayan. Malacanang, as the Office of the President, gumagamit ng pundo pampubliko, pera ng mamamayan, at ginagamit sa kalokohan at katarantaduhan kagaya ng troll farm operations sa disinformation, fake news, and public opinion operations upang linlangin at lituhin ang taong bayan, may pakinabang. May pakialam ang taong bayan. May punto si Senator Padilla. When public funds are being used and public office are being manipulated to cover and give authority and protection sa isang illegal na bagay, kagaya ng pandarambong na ginawa po ng sindikato nila Marcos at Romualdez, may pakialam at dapat makialam ang taong bayan. That's the number one point ni Senator Padilla. Hindi yun personal na pag-atake. May public interest po yun. Imbued with public interest ang pagtatanong ni Senator Padilla. Number two, na punto na nakita ko, ay ang malisyuso na motivation ni Marcos at ng mga tauhan niya na gamitin ang PCO. I think it's about the budget of the PCO, Presidential Communications Office. Ikitang-kita naman po na walang pinagkaiba sa mga ensaymada vloggers, no? Yung mga bayaran na vloggers ng mga gobyerno ni Marcos at Romualdez, the way mag-deliver ng kanyang mga pag-atake, itong si Aling Claire Marites Castro, kung paano niya bastusin si Vice President Duterte, si Pangulong Duterte, at paano niya hilutin sa pagsisinungaling. At pagtatabon-tabon ang gobyernong nabubulok at lumalaganap ang iskandalo ng korupsyon. So, may punto kung bakit tinatanong, because
PCO is a public office and it cannot be an orchestrator of illegal and criminal acts such as maintaining groups and organizations and people being involved in the so-called troll farm operations or SOCMED attacks, social media attacks, na ang layunin ay magpakalat ng malisyuso at mga katarantaduhang mga issues at intriga na hindi sumasalamin sa totoong issue na mayroon pong interes ang taong bayan, at bagkus ginagamit po ang PCO possibility bilang taguan upang i-cover ang marumi at hindi nababagay sa matinong diskusyon at makatarungang communication and information na pag-manage dapat ng gobyerno, hindi dapat mga fake news at mga operator ng mga trolls o zombies sa public opinion ang ginagamit. Because PCO is a public office. That's the point why Senator Padilla raised that issue. Ngayon todo depensa, no? Biglang naging taga-PCO si Tuta Soto, hindi na siya Senate President, tagapagtanggol na siya ng Presidential Communications Office sa budget nila. Okay, I think the sponsor was Senator Loren Legarda. So may punto si Senator Padilla. Number one, ang pagtatanong kay Claire Castro kung boses ba niya yon at sila ang nagme-maintain ng mga vloggers and trolls para punduhan at gamitin ang pundo ng bayan sa PCO dumadaan at siya ang isa sa mga handler is a public interest issue na dapat ipaliwanag at sagutin ng maayos ng Malacanang, lalo na ni Claire Castro. At pangalawa, ang PCO ay isang mataas na opisina na nakadikit po sa presidente at hindi pwede ito gamitin para sa kalukuhan at katarantaduhan. At ang pangatlong punto kung bakit tama ang pagbubunyag at ang pagtatanong na ginawa ni Senator Padilla ay ang punto na ang mga mamamayan ay dapat pinoproteksyonan. Hindi sila nililigaw, hindi sila nililito. So if the office of the president, like an office known to be the Presidential Communications Office, is engaging in acts of malicious and rumor-mongering and disinformation, pagpapalihis at kalokohan sa impormasyon, at ginagawa ito para linlangin ang taong bayan, therefore nilalapag ng gobyerno ni Marcos, kung totoo ito, ang pangangalaga o pagprotekta sa interes ng mamamayan. So yan mga kabayan, ano po sa palagay ninyo itong ginagawa ng PCO, no? Especially itong si Yusek Claire Castro, di ba? Sabi nga ni Ka Eric Celes, mga kabayan, nililin lang ang taong bayan. Pero grabe, no? Parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Bakit? Tayo po ang nagpapasweldo sa kanila, di ba? Taong bayan po nagpapasweldo kay Claire Castro. Pero, di ba, parang trinatrahedor pa tayo. Kasi, nagpapakalat po sila, no? Nang hindi magagandang, magagandang gawain. Lalo na dyan sa kay Castro, di ba? Araw-araw, bumibira ng kasinungalingan. Anyway, ano po ang inyong opinion mga kabayan patungkol po sa video ito? Paki-comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.